Mula sa kanyang pagmamahal, ang Panginoong Hesus ay gumawa ng mga liham at pinadala sa kanyang mga iglesia sa Asia. Na ang bawat isang liham ay binibigyang pansin ang bawat iglesia. Pinahahayag niya dito ang kanyang komendasyon, apresyasyon, pagsansala at paghikayat ayon sa kanilang pangangailangan. Ang bawat liham ay liham para sa isa at tumatanggap nito, pero liham din para sa lahat at liham din para sa lahat ng iglesia ng Diyos sa lahat ng panahon, maging sa atin ngayon. Bahagi ito ng salita ng Diyos. Isa sa mga iglesia na sinulatan ng Panginoong Hesus ay ang iglesia na nasa Laodicea. Ang malasakit ng Diyos sa kanya ay matulungan siya na mapanagumpayan ang kasalanan ng pagiging malahininga. Kaya ito rin ay nagtuturo sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan ito. Makikita natin ito sa aklat ng Revelation chapter 3 verses 14 to 22. Paano natin mapapagtagumpayan ang kasalanang pagiging malahininga o ang palalamig sa Panginoon? Una, ang Panginoong Hesus mismo ang tumutulong sa atin na ito'y mapagtagumpayan. Siya ang nagtayo ng kanyang iglesia at itinayo niya ito sa kanya. Iniingatan niya kanyang pinagkakalooban ng kanyang mga probisyon, ng kanyang kapangyarihan at kapamahalaan o authority. At binibigyan din niya ng solusyon sa kanyang nagiging maling kalalagayan upang maging tama ang relasyon sa Diyos. Sa Revelation 3:14 ay sinasabi na ang Panginoong Hesus ang tapat at tunay na saksi, ang simulan ng lahat ng nilikha. Siya ang lumikha ng sanlibutan, siya din ang lumikha ng kanyang iglesia. Sabi ko nga kanina, nilikha niya ang kanyang iglesia para sa kanya. Ito ay kanya. Kanya itong pinagmamasdan, kanya itong binabantayan, kanya itong sinusustinahan, kanya itong iniingatan, kanya itong sinasansala kung kailangan, at kanya rin naman itong hinihikayat. At ang sabi sa Revelation 1:13 at 20, ang Panginoong Hesus ay lumalakad sa gitna ng kanyang iglesia. At meron siyang mga itinalagang mga anghel, isa sa bawat isa, ayon sa Revelation chapter 1 verse 20. At alam ng Panginoong Hesus kung ano ang kalalagayan ng kanyang iglesia. Alam niya ang katatayuan ng iglesia sa kabuuan at iglesyang individual. Walang nalilihim sa kanyang mga mata. Ang sabi niya sa Revelation 3:15, alam ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi mainit at hindi rin malamig. At ang gusto ng Panginoon ay malagay tayo sa kanyang gustong kalalagayan. Kaya ang sabi niya sa verse 15 pa rin, gusto ko na ikaw ay alinman sa malamig o mainit. Malimit tayo ay nasisihan sa ating personal na pagtingin sa ating sarili. Pero ang Diyos lamang ang makapagsasabi
kung ano ang ating kalalagayan sa kanyang harapan. Ang sabi sa Proverbs 11:1, a false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Nag-a-apply din yan sa ating pagtanaw at pagtingin sa ating sarili. Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng tamang pagtingin sa atin. Kaya, kailangan natin na pahintulutan ng Diyos na saliksikin lagi ng ating puso at sabihin niya sa atin kung ano ang ating katatayuan. Yan ang sinasabi ng Psalm 139 verses 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be any wicked way in me, and lead me in the everlasting way. At sinasabi ng Panginoong Hesus kung ano ang tunay na kalalagayan o katatayuan ng kanyang iglesia. Ang sabi niya sa Laodicea, sa talatang 16, ikaw ay malahininga. Ito'y nangangahulugan ng kalalagayan na bumababa ang init ng pagmamahal sa Diyos. Ang iglesia sa Efeso ay iniwanan ng unang pag-ibig. Pero itong iglesia sa Laodicea ay bumababa ang init ng kanyang pagmamahal sa Diyos. At binalaan niya ito sa kanyang salang kalalagayan. Ang sabi niya sa talatang 16, dahil sa ikaw ay malahininga, isusuka kita. Itong iglesyang ito ay matatagpuan sa ilog ng Lycus, na ngayon ay tinatawag ang lugar na Denizli sa Turkey. Ang tubig na iniinom ng mga tao rito ay nanggagaling sa bundok. Ito'y mainit na lumalabas, dumadaloy sa kanyang tubo, at bago makarating doon sa lugar hanggang sa lugar ng Lycus, ito ay nagiging malahininga. At hindi lang ito malahininga, ito'y maalat. Kaya pag ininom mo na malahininga at maalat, ang epekto nito ay masusuka ka. Kaya sa pamagitan nitong metaphor na ito, na ginamit ng Panginoong Hesus ang tubig na malahininga at maalat, ay naiintindihang maigi ng mga taga-Laodicea ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na siya'y malahininga at sila'y malahininga at sila ay isusuka. Ang iglesia sa Efeso ay binalaan ng Diyos na aalisin niya sa Kanya. Ang iglesia sa Laodicea ay binalaan ng Diyos na kung hindi magsisisi, ay Kanyang isusuka. Pareho ding aayawan ng Panginoon. At sinabi ng Panginoong Hesus kung ano ang dahilan ng Kanyang hindi magandang kalalagayan. Ang sabi sa talatang 17, sapagkat sinasabi mo na ako'y mayaman at maraming ari-arian at wala akong kailangan. Pero hindi mo nalalaman na ikaw ay kahabag-habag, kaawa-awa. Ikaw ay mahirap, bulag at hubad sa aking harapan. Yung pagtatamasa ng kayamanan ang naging dahilan kung bakit ang iglesyang ito ay naging malahininga at naging mahirap sa harapan ng Diyos. Ang
lugar na ito ng Laodicea na nasa Lycus ay isang mayamang lugar sapagkat meron ditong negosyo. Maraming negosyo rito. Ito ay isang commercial trading center ng ginto, mga hiyas, mga damit at kasuotan, at mga tela, mga pabango, at mga pampahid or ointment. Itong senaryong ito ay magpapaliwanag kung bakit naging mayaman ang iglesia sa Laodicea dahil sa kanilang trading businesses. Wala namang masama na maging mayaman dahil ang kayamanan din naman ay kaloob ng Diyos. Pero ang iglesyang ito ay bumagsak at naging biktima ng kasalanan ng materialismo. At yun ang naging dahilan kung bakit siya naging malahininga. Ang materialism ay masasabi ko na isang preoccupation sa material kaysa sa spiritual. O yung pagkakaroon ng masidhing pagnanasa sa yaman kaysa masidhing pagnanasa sa Diyos. At itong kasalanan ito ang nagpaging malahininga ng pag-ibig ng Laodicean Church sa kanyang Panginoon. At katulad ng ibang kasalanan, nagpapalabo ito ng ating spiritual na paningin. Lumilikha ito sa atin ng spiritual insensitivity at nagpapalamig ng ating pagmamahal sa Diyos. Si Haring Solomon ay binigyan ng Diyos ng great wisdom, great power, great kingdom, great wealth, great honor from men, and even great number of wives. 1,000 yung asawa niya. Pero ang sabi niya sa lahat ng ito, ito'y walang kabuluhan. Vanity of vanities, everything is vanity. Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Para sa akin, ang vanity, sa Tagalog ang tawag dyan ay vanidad, ay simpleng nangangahulugan ng mas pagpapahalaga sa mga bagay na temporal at lumilipas kaysa sa mga bagay na eternal at spiritual na hindi lumilipas. Kaya ang payo ni Solomon ay ganito: fear God and fear His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ecclesiastes 12:13-14. Sinasabi ni Haring Solomon, value the spiritual, the eternal, the lasting. O nga naman, tingnan natin. Malimit nating sinasabi na ang kayamanan ay hindi natin madadala sa hukay. Pero isang bagay ang tinitiyak ko, tayo ang dadalhin sa hukay. Pero hindi daw natatapos ang buhay. Humaharap tayo sa walang hanggan. Itong vanity, ito ay kondisyon ng puso. Ang isang halimbawa nito ay ang patotoo ng isang kapatid na ang sabi niya, nung isang beses na nagbukas siya ng kanyang aparador,
ay nakita niyang muli ang kanyang koleksyon ng marami at mamahaling mga bags. At naipon niya ito nung siya ay kalakasan pa ng pagkita dahil ito ang kanyang nasa ng puso. Naging preoccupation niya ito. Pero ang sabi niya, kinonvict siya ng Holy Spirit at ang sabi sa kanya, this is vanity. At doon siya napaiyak kasi nakita niya sa salita ng Diyos ang naging kalalagayan ng kanyang puso. Kaya siya ay nagsisi at dinispose niya itong mga bag na ito. At ang sabi niya nung magawa niya ito, doon siya nakalaya at naramdaman niya ang mas malalim na pagtalas ng kanyang espiritu sa Panginoon. Nakapanood din ako ng isang patotoo sa YouTube ng isang African woman tungkol sa kasalanan ito ng vanity. Ang kanyang preoccupation, makeup, at lahat ng pampaganda. At nausuhan din siya nung makabagong paraan ng pagpapaganda ng kuko. Yung dinadagdagan at kinukulayan ng iba-ibang kulay at nilalagyan ng iba-ibang pampaganda. Pero minsan ay sinabihan siya ng Panginoong Hesus, this is vanity. At kung hindi ka magsisisi, mapapahama ka sa kabilang buhay. At sa kanyang pagsisisi, ay naging malalim siya at sensitibo sa buhay espiritual. Walang mali sa mga material na bagay. Kailangan lang natin itong pahalagahan ayon sa spiritual at eternal na pananaw. Ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng tamang pananaw. Ang sabi niya sa Revelation 3:18, I counsel you to buy from me gold refined in fire, that you might get rich, and garments white, that you might be clothed, and be not exposed with the shame of your nakedness, and eye salve to anoint your eyes, that you might see. Nasa Revelation 3:18 yan, kasama ng ating pinag-aaralan. Ang simpleng sinasabi ng Panginoon ay ganito, value the spiritual and the eternal more than the physical and the material. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. And I also say, where your heart is, there will your treasure be. At sa kalalagayang ito ng Laodicean Church, sinansala siya ng Panginoon. Ang sabi niya sa Revelation 3:19, as many as I love, I rebuke and discipline. Be zealous, therefore, and repent. Kailangan nating tumugon sa pagsansala ng Diyos upang makalaya tayo sa kasalanang ito ng pagiging malahininga. Kailangang talikdan ng kasalanan at bumalik sa liyab ng pag-ibig sa Diyos. Dito, sa buhay ngayon at maging sa kabilang buhay, ang paghatol ng Diyos ay sa ating puso. Sinasansala niya tayo at hinahatulan sa ating puso ngayon upang hindi tayo mahatulan
na kasama ng sanlibutan. Sa mata ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating puso. Hindi niya inaayawan ang isang basag at durog na puso. Isang pusong tunay na nagsisisi. Psalm 51 verse 17. At ang sabi sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang maraming puso ang nagpapalabo ng ating espiritual na pananaw, nagpapabingi sa ating espiritual na pandinig. Kaya hindi natin nakikita, naririnig at nararanasan ang hayag na presensya ng Diyos. Ang ating pagsisisi ang magpapabalik sa atin ng intimacy ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone will hear my voice and open the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus ay intimacy na wala ito sa Laodicean Church. Kaya hindi na siya makapasok sa kanyang puso at buhay. Siguro itatanong niyo, di ba ang Panginoong Hesus ay nasa puso ng tanggapin? Mga kapatid, ang tinanggap natin ay ang banal na espiritu nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ay nagpapahayag sa ating puso with intimate fellowshipping. At yan ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Pero yung kasalanan natin, nagpapalayo sa kanya upang huwag tayong magkaroon ng intimate fellowshipping with Him. Pero patuloy siyang kumakatok upang pahintulutan natin siyang patuloy na pumasok at patuloy na makipag-fellowship sa atin upang matamasa natin ang intimate living with Him. Nasa atin yan. At gusto ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan natin ang kasalanang ito. Hindi lang ang kasalanang ito, ang lahat ng kasalanan. Ang sabi niya, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcome and sat down with my Father on the throne. Tingnan natin na ang unang kalaban dito hindi naman demonyo eh. Yung mismong puso ng tao. Bagamat tayo'y binigyan ng Panginoong Hesus ng bagong puso. Banal dalisay sa kanyang harapan. Kung pababayaan natin to, pwede itong marungisan. Kaya ang pananatili ng kabanalang ito ay isang patuloy ding pakikibaka ng buhay Kristiyano. Aalokin tayo ng demonyo. Iaalok sa atin ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pero pwede natin niya mapagtagumpayan kung meron lang tayong tamang pagpapahalaga sa ating puso. Yung katagang magtagumpay, ang ibig sabihin ay maipailalim at matalo. Ano bang tatalunin? Yung kasalanan
na gustong pumasok sa puso natin. Mapagtatagumpayan natin ito sa biyaya ng Panginoong Hesus. At kung tayo'y nagkakasala, makakalaya tayo rito sa magitan ng tunay na pagsisisi at masidhing pagmamahal sa Diyos. Kailangan nating gumawa ng isang matibay na resolusyon na hindi natin papayagan ang sinuman kasama ang ating sarili at anumang bagay sa mundong ito na ilayo ang ating puso mula sa Panginoon. At kailangan nating tuparin ang ating pangako na iibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas, at lahat ng ipinagtiwala ng Diyos sa atin. Itong mensaheng ito ay hindi lang para sa Laodicea. Iglesia ito sa bawat mananampalataya at sa lahat ng iglesia, sa lahat ng panahon. Kaya ang sabi niya sa talatang 22, "He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches." Yung gustong marinig ang salita ng Diyos, ay maririnig niya yan. Pero ang nagbibingi-bingihan, mahirap makarinig. Gusto ng Panginoong Hesus na mapanatili natin ang ating intimate relationship with Him. When we lose it because of our sin, He makes the first move to restore us to Himself. But He expects us to do our part by genuinely repenting from sin and returning back unto Him with our whole heart's passion for Him. What the Lord desires most is our intimate, loving relationship with Him. This is what He died for and what actually you need most. This counts in eternity. The Lord bless you.